Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So sa video po na ito, pag-uusapan natin yung mga balibalita tungkol sa boxing world and at the same time sa mga political news, okay? And iba pang mga balita. Kasi sinabi po dito sa Pinoy Boxing Prodigy, mga kababayan, medyo paldo pala. Ayon sa ating source, ang sinasabing $2,150 na premyo para sa 8-round fight ni Janril Casimero laban kay Tom Mizokoshi ay hindi totoo. Hindi binanggit ang eksaktong halaga ng tunay na premyo, pero malayo umanong mas malaki ito kaya sa kumakalat na balibalita. So simula nga po nung, of course, naging part po ng Kameda promotion, itong si Casimero ay nag-usap-usapan nga pong maliit nga lang po ang kanyang kinikita dito. And at the same time, dahil natalo nga po siya sa nauna niyang laban sa Kameda promotion as a promoter. So yung $2,150 mga kababayan ay sobrang maliit naman po yun para kay Janril Casimero dahil parang mga halos 100,000 lamang po yan. Pero kung totoo man po yun, eh malabo po siguro, no, mga kababayan. At sobrang liit naman po nun kung totoo. Sinabi naman po dito sa Onichan Facebook page, no? Time to say goodbye after 37 years. Ito po yung mga millennials, no? Yung mga pinanganak sa panahon ni Doraemon. Nakaintindi sa panahon po ni Doraemon from 1989 to 2026, end of an era. Doraemon has officially ended its run on RCTI. Okay, thank you for all the wonderful memories. So yung pong mga kagaya ko na millennials, no? Yung mga Generation Y, mga nakaabot sa panahon ni na Doraemon, yan. Shout out po sa inyong lahat na end na po na mag-play sa RCTI ang Doraemon. So, sinabi naman po dito sa Abante Radio, no? Mungkahi ni Padilla na sunugin mungkahi ni Padilla na sunugin isinuling pera mula sa flood control, wala sa hulog, ani po ni Castro. So dapat ay nagtanong muna si Senador Robin Padilla sa kanyang abogado bago imungkahi na sunugin na lamang ang milyong-milyong perang isinauli mula sa flood control scam. Grabe ka naman na Robin, no? Bakit ipapasunog mo yung milyong-milyong pera, no? Na ibinalik. Binalik nga yan para gamitin natin sa ibang mas kapaki-pakinabang na pamamaraan, hindi yung sunugin. O siguro, kaya nabanggit ni Robin yun dahil ayaw niya lang na, of course, scammer or corrupt na naman ang makinabang dun sa mga naibalik na pera. Ibig sabihin, no, kung bilyon man ang naibalik, baka nga naman masawata pa or makorap na naman ng ibang mga politicians dyan. Kaya siguro nabanggit niya yun. Okay? So sa News 5 naman, sinabi po dito, no, bayaran nyo na po ng buo ang service recognition incentive ng mga guro at kawani ng DepEd. Ito naman, yung mga hiyaw ng mga kagaya kong mga guro, no? Kasi hanggang ngayon, January 7 na, wala pa rin yung kapiraso or yung part ng SRI. Pero naibigay naman na yung majority percentage ng SRI nung last year. Yan ang panawagan ni ACT or ACT Teachers Representative Antonio Tino kay President Bongbong Marcos at sa Department of Budget and Management or DBM na agad ilabas ang buong halaga ng Service Recognition Incentive or SRI ng mga guro at kawani ng Department of Education. Ayon kay Tino, hindi pa rin natatanggap ng mga guro at DepEd personnel ang kabuuang 20,000 SRI dahil pa isa-isa lamang umano itong ibinibigay. Sa ngayon, hanggang 14,500 pa lamang ang naipapamahagi. Actually, sa amin nga po, 13,000 plus pa lamang po. So, wala pa po yung 7,000. So, meron pa kaming hihintaying 7,000. Hopefully, ay meron. Ganoon naman po sa boxing only, okay? Facebook page. Reports suggest that Gervonta Davis and Manny Pacquiao have agreed to fight. Yan, isang napakagandang kung sakali mang mangyari ito, no? Isang napakagandang laban mga kababayan sa pagitan ni Gervonta Davis and Manny Pacquiao. So kung kayo po ay magko-comment dyan sa comment section mga kababayan, pakisabi naman po kung sino sa kanilang dalawa ang nakikita po ninyong mananalo sa magiging laban nila. So kung sa experience, of course, Manny Pacquiao, kung sa lakas at sa bilis at sa, of course,
yung freshness ay si Gervonta Tank Davis. So malalaman po yan pag nagsayaw na yung dalawa sa lona. And sa huling balita nga po natin dito, sinabi po ni Yusik Castro na naman, sinabing nagnakaw si dating Pangulong Duterte sa kaban ng yaman. Okay, nabanggit niya po ito dahil of course ito po yung inamin naman na ni Duterte dati na siya po ay naging corrupt din na opisyal ng gobyerno. Kung mapapanood po ninyo yung mga videos niya at kung i-remember po natin. So doon po humuhugot ng dahilan or yung pong sinasabi nitong si Castro sa kanyang mga pahayag po ngayon sa mga television, sa mga conference or sa mga press conference, ganyan. So ngayon mga kababayan, no, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pamamalagi sa ating mga videos, sa inyong pag-subscribe sa ating mga videos. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, paki-hit naman po yung notification bell natin, yung like button and subscribe button para mapakita niyo naman po sa akin yung inyo pong suporta mga kababayan para ganahan po ang inyong lingkod na gumawa pa ng mas maraming videos kagaya po nito at maipadala po sa inyo ang mga balita. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.